Ayoko sabi. Bitawan mo ako. Ang malakas na sigaw na yon ang unang sumalubong kay Rosana pagpasok niya sa malawak at malamig na pinto ng mansyon ng mga Mendez. Hindi ang kinang ng marmol na sahig o ang taas ng kisame na may naglalakihang chandelier ang napansin niya, kundi ang alingawngaw ng galit ng isang bata. Kasunod niyon ay ang tunog ng isang bagay na nabasag. Napahigpit ang hawak ni Rosana sa kanyang lumang handbag. Inaasahan na niya ang gulo, pero hindi ang ganitong klaseng gulo na parang may digmaang nagaganap. Isang kasambahay na may takot sa mga mata ang nagmamadaling sumalubong sa kanya. Ma'am Rosana, kayo po ba yung bagong yaya? Bago pa man siya makasagot, isang maliit na figura ang tumakbo at nagtago sa likuran niya. Nanginginig ito. Pabayaan niyo ako. Sigaw ulit ng isa pang boses. Doon, sa gitna ng sala na kasing laki ng isang maliit na bahay, nakita ni Rosana ang pinagmulan ng lahat. Isang batang babae na sa tingin niya ay si Larissa, ang galit na nakatayo sa ibabaw ng isang mamahaling sofa. Punit-punit na ang unan sa paanan niya at hawak niya ang isang piraso ng porselanas na vase. Isa pang hakbang, ibabato ko to. Pagbabanta nito sa dalawang kasambahay na hindi malaman ang gagawin. Ang mga mata ng bata ay puno ng apoy. Pero sa likod ng apoy na yon, nakita ni Rosana ang isang bagay na mas malalim. Hindi lang ito galit, ito ay sakit. Ang tingin ni Rosana ay lumipat sa isang sulok. Doon, may isa pang batang babae, si Luana, na tahimik na gumuguhit sa pader gamit ang isang itim na krayola. Hindi ito basta-bastang guhit, isa itong malaking larawan ng isang bahay na nasusunog. Ang paraan niya ng paghihimagsik ay tahimik, pero kasing lakas din ang sigaw ng kanyang kapatid. At ang batang nasa likod niya, si Leticia, ay lalong humigpit ang kapit sa kanyang palda. Ang katawan nito'y nanginginig sa takot. Tatlong magkakaparehong mukha, tatlong magkakaibang paraan ng paghingi ng tulong. Anong nangyayari dito? Isang malamig at may awtoridad na boses ang pumutol sa lahat. Si Patricia Mendez, ang ina ng mga bata, ay bumaba mula sa engrandeng hagdanan. Perpekto ang kanyang ayos, mula sa kanyang damit hanggang sa kanyang buhok, pero ang kanyang mukha ay walang emosyon. Tumingin siya sa mga anak niya na parang mga sirang gamit na kailangan na namang ayus. Larissa, bumaba ka dyan. Luana, tigilan mo yan. At Leticia, tumayo ka ng maayos. Ang mga utos ay sunod-sunod, walang bahid ng lambing. Tumingin si Patricia sa kanya. Ikaw si Rosana. Tama. Ako na ang bahala sa kanila. Ang mga patakaran ay nasa mesa sa kusina. Siguraduhin mong masusunod lahat. May importante akong meeting na kailangang puntahan. Hindi man lang nito tinanong kung kumusta siya. Hindi man lang nito niyakap ang mga anak na halatang problemado. Kinuha lang nito ang kanyang designer na bag at naglakad palabas. Naiwan si Rosana kasama ang tatlong bata at ang katahimikang naiwan ng isang inang nagmamadali. Narinig niya ang tunog ng sasakyan na mabilis na umalis. Huminga siya ng malalim. Hindi niya pinansin si Larissa na galit pa rin. Hindi niya sinaway si Luana na nagpapatuloy sa pagguhit. Dahan-dahan, lumuhod siya para magpantay ang kanilang mga mata ni Leticia na nasa likod niya pa rin. Ako si Yaya Rosana, sabi niya sa pinakamahinahong boses. Hindi kita sasaktan. Pagkatapos, tumayo siya at lumapit hindi sa sumisigaw na si Larissa, kundi sa tahimik na si Luana. Tiningnan niya ang guhit sa pader. Ang galing mo namang mag-drawing, sabi ni Rosana, na ikinagulat ng lahat ng kasambahay. Pero alam mo, parang mas maganda kung sa papel mo ito iguguhit para maitago mo at maipakita sa iba balang araw. Natigilan si Luana. Binitawan niya ang krayola. Tumingin siya kay Rosana na may pagtataka sa mga mata. Dahil sa reaksyon ni Luana, bumaba na rin si Larissa mula sa sofa. Ang galit sa mukha niya ay napalitan ng pag-usisa.
Ngumiti si Rosana. Isang maliit, pero totoong nangiti. Alam niyang hindi magiging madali ang trabahong ito. Pero sa mga sandaling iyon, habang nakatingin sa tatlong pares ng mga matang uhaw sa kalinga, alam niyang nasa tamang lugar siya. Gabi na nang matapos niyang ayusin ang silid ng mga bata. Natutulog na ang tatlo, ang mga mukha nila ay payapa, malayo sa gulo kaninang umaga. Sa wakas, nagkaroon ng kapayapaan sa loob ng mansyon. Habang inaayos niya ang mga unan sa kama ni Luana, may nahulog na isang bagay sa sahig, isang sketchbook. Pinulot ito ni Rosana. Binuklat niya. Ang mga unang pahina ay puno ng mga guhit ng bulaklak at mga hayop. Pero habang lumalayo, unti-unting nag-iiba ang mga larawan. Mga taong walang mukha. Mga bahay na madidilim ang bintana. At sa huling pahina, may isang guhit na nagpatigil sa kanyang paghinga. Isang larawan ng isang pamilya. Isang ama, isang ina, at tatlong magkakamukhang anak na babae na magkakahawak kamay. Isang perpektong larawan ng pamilya, pero ang mga mukha ng ama at ina ay mara. Na pinagkikis-kisan ng itim na krayola, binura ng buong galit, hanggang sa halos mabutas na ang papel. May kakaibang katahimikan sa mansyon. Ito ang unang napansin ni Patricia habang nakaupo sa kanyang home office. Sa loob ng 4 na taon, sanay na siya sa ingay. Mga sigaw, iyakan, tunog ng mga nababasag na gamit. Ang ingay na yon ay naging parte na ng buhay niya. Isang paalala ng kaguluhan na mas gusto niyang iwasan kaysa ayusin. Pero sa nakalipas na 2 araw, mula nang dumating si Rosana, ang katahimikan ay halos nakakabingi. Tiningnan niya ang mga monitor ng security camera sa kanyang mesa. Sa screen topper 4, nakita niya ang hardin. Nandoon si Rosana at ang 3 bata. Nakaupo sila sa damuhan, isang bagay na hindi niya kailanman hahayaang gawin ng mga anak niya dahil madudumihan ang mga mamahaling damit ng mga ito. May kakaibang kirot siyang naramdaman sa kanyang dibdib. Isang halo ng ginhawa at inis. Ginhawa dahil sa wakas, may kapayapaan. Pero inis dahil ibang tao ang nagdala ng kapayapaang yon. Tumunog ang kanyang cellphone. Pangalan ng kapatid niya si Isabella ang lumabas sa screen. Ate, kumusta? Masayang bati nito. Nabalitaan kong may bago kang yaya. Kamusta naman siya? She's efficient, sagot ni Patricia. Pinipili ang kanyang mga salita. Tahimik ang bahay. Talaga? That's good news. Pero mag-ingat ka ate. Minsan, yung mga masyadong magaling, sila pa yung delikado. Baka masyadong malambot, mahirap na. Baka masanay sila sa ganoon at hindi na tayo sundin. Isang butil ng pagdududa ang itinanim ni Isabella sa isip niya. I know what I'm doing, Isabella. Pagkatapos ng tawag, muli niyang tinuon ang pansin sa monitor. Nakaluhod si Rosana, kapantay ng mga bata. Si Leticia ang kanyang pinakamahiyain na anak, na kahit sa kanya ay hirap magsalita, ay may ibinubulong sa tenga ng yaya habang nakaturo sa isang maliit na dilaw na bulaklak. Nakita ni Patricia ang ngiti sa labi ni Rosana. Isang ngaminang ngiti na puno ng tunay na interes. Biglang may isang alaala na pumasok sa isip ni Patricia. Noong 1 buwan lang, nakita niya si Leticia na masayang pumipitas ng parehong dilaw na bulaklak. Ang una niyang sinabi ay, Leticia, look at your dress. It's ruined. Pumasok ka sa loob ngayon din. Nakita niya sa alaala kung paano nalanta ang nangiti sa mukha ng anak niya, kung paano nito binitawan ang bulaklak na parang napaso. Napalunok si Patricia, isang hindi pamilyar na pakiramdam ng pagkakasala ang gumapang sa kanya. Kinagabihan, dumating si Isabella, may dalang mga regalo para sa mga bata. Pero ang mga mata nito ay nasa paraan ng pakikitungo ni Rosana sa 3. Wow! Ang babait naman ng mga pamangkin ko ngayon, sabi ni Isabella na may pilit ng ngiti. Ibinigay niya ang mga manika. Tinanggap ng mga bata ang regalo
Pero ang atensyon nila ay bumalik agad kay Rosana na naghahanda ng merienda. "Tita, can Yaya Rosana join us?" Tanong ni Larissa. Ngumiti si Isabela pero hindi umabot sa kanyang mga mata. "Of course, sweetie." Habang kumakain sila, bumulong si Isabela kay Patricia, sapat lang para marinig niya. "Tingnan mo ate, parang mas masaya pa sila sa yaya nila kaysa sa atin. Parang nakahanap sila ng bagong kakampi." Ang bawat salita ay tumusok sa puso ni Patricia. Ang inggit at pagdududa ay nagsimulang mag-ugat. Nang gabing iyon, matapos umalis ni Isabela, hindi mapakali si Patricia. Pumasok siya ulit sa kanyang opisina para magtrabaho, pero ang isip niya ay lumilipad. Binuksan niya ang kanyang laptop. May isang bagong email. Walang subject. Mula sa isang hindi kilalang sender. Nangunot ang noo niya. Buburahin na sana niya ito nang mabasa niya ang nag-iisang linya sa loob. Isang tanong lang. "Kilala mo ba talaga kung sino ang kasama ng mga anak mo? Do you really know who is with your children?" Nanlamig ang buong katawan ni Patricia. Ang hangin sa loob ng kwarto ay tila biglang naubos. Ang pagdududa na itinanim ni Isabela ay biglang diniligan ng isang mister alam ni Rosana na ang katahimikan ay hindi palaging nangangahulugan ng kapayapaan. Sa mga sumunod na araw, kahit wala ng mga sigaw at basag na gamit, ramdam pa rin niya ang bigat sa loob ng mansyon. Si Larissa ay nagkukulong sa kwarto, si Luana ay walang tigil sa pagguhit ng mga malulungkot na larawan, at si Leticia ay parang anino na laging nakasunod sa kanya. Takot maiwan. Nasira ang kanilang mga paraan ng paghihimagsik, pero hindi pa napapalitan ng tunay na kaligayahan. Isang hapon, habang pinapanood niya ang tatlo na walang imik sa playroom, isang ideya ang pumasok sa isip ni Rosana. Nakita niya ang husay sa likod ng kanilang mga problema. Ang lakas ng loob ni Larissa na sumigaw, ang talento ni Luana sa pagguhit, ang maliit na tinig ni Leticia na naririnig niya lang kapag nag-iisa ito. Hindi sila mga sirang manika. Sila ay mga bituin na natatakpan ng ulap. Dahan-dahan siyang lumapit. "Alam niyo, naisip ko lang," panimula niya. "Paano kaya kung gagawa tayo ng isang secret show? Para sa ating apat lang." Agad sumimangot si Larissa. "That's for babies, Yaya." Yumuko si Luana. Lalong nagtago sa kanyang buhok. Umiling si Leticia. Hindi sumuko si Rosana. "Hindi ito basta-bastang show," sabi niya. Bumaba para maging kapantay nila. "Ito ay isang secret talent festival. At dahil secret ito, tayo ang masusunod sa lahat." Tumingin siya kay Larissa. "Ikaw ang magiging direktor. Ikaw ang boss. Ikaw ang magsasabi sa amin kung anong gagawin." Biglang nagbago ang anyo ng mukha ni Larissa. Mula sa pagkasimangot na palitan ito ng interes. Ang ideya na siya ang magiging boss ay nagustuhan niya. Bumaling siya kay Luana. "At ikaw, Luana, ang ating production designer. Lahat ng art, lahat ng drawing, ikaw ang bahala. Ang ganda ng stage ay nakasalalay sa'yo." Nakita ni Rosana ang bahagyang pag-angat ng ulo ni Luana. At sa huli, kay Leticia. "Leticia, ikaw ang pinaka-importante. Ikaw ang keeper of the secret song. Ikaw lang ang makakapili ng kanta na magpapasaya sa ating lahat." Sa sumunod na 2 araw, ang playroom ay naging isang abalang production studio. Si Larissa, sa unang pagkakataon, ay ginamit ang kanyang malakas na boses para mag-utos ng may sigla, hindi galit. "Luana, mas maganda kung may kulay blue dyan. Yaya, pakiabot ng tape." Si Luana ay lumabas sa kanyang mundo. Gumuhit siya ng malalaking bulaklak at mga bituin sa mga kartolina. Idinikit nila ito sa pader. Ang playroom na dati kulungan ay naging isang lugar ng mahika. Dumating ang araw ng kanilang Secret Talent Festival. Si Larissa na may suot na laso sa ulo bilang director's hat ang nag-host. "Welcome to the one and only Mendez Sisters Talent Festival." Anunsyo niya na may halong hiya at pagmamalaki. Ang unang nag-perform ay si Luana. Nanginginig ang mga kamay. Ipinakita niya ang kanyang pinakabagong guhit.
Hindi ito bahay na nasusunog o mga taong walang mukha. Ito ay isang larawan nilang apat. Siya, ang dalawa niyang kapatid, at si Rosana na magkakahawak kamay sa ilalim ng isang malaking, nakangiting araw. Pumalakpak si Larissa at si Rosana. At ang huli, si Leticia. Tumayo siya sa gitna. Nanginginig ang buong katawan. Tumingin siya sa sahig. Akala ni Rosana ay hindi niya ito magagawa. "Kaya mo yan, Leti!" Sigaw ni Larissa. Ngumiti si Luana. Huminga ng malalim si Leticia. At sa isang halos pabulong na tinig, nagsimula siyang kumanta ng Twinkle, Twinkle, Little Star. Mahina, pero malinaw. Bawat nota ay parang isang himala. Nang matapos siya, may ilang segundong katahimikan bago nagsigawan sa tuwa si Larissa at Rosana. At sa gitna ng kagalakang yon, isang bagay na hindi pa kailanman nangyari ang naganap. Walang nag-utos, walang nagsabi. Basta na lang, nagkatinginan ang tatlong magkakapatid at sabay-sabay silang nagyakapan. Isang mahigpit, totoong yakap ng tagumpay. Nakatayo sa gilid si Rosana, may mga luhang namumuo sa kanyang mga mata. Ito iyon. Ito ang unang tagumpay. Malayo sa mansyon, sa loob ng isang madilim na kotse, nakaupo si Isabela. May suot siyang maliit na earphone na konektado sa kanyang cellphone. Ang bawat tawa, bawat palakpak, bawat nota ng kanta ni Leticia ay narinig niya mula sa maliit na listening device na palihim niyang itinago sa ilalim ng mesa sa playroom. Hindi tuwa ang naramdaman niya, kundi lumalamig na galit. Hindi lang isang yaya si Rosana, isa siyang banta. Ginagamot niya ang mga bata, binibigyan niya sila ng sarili nilang boses. At kapag nagkaroon na sila ng boses, hindi na nila kakailanganin si Isabela. Pinatay niya ang audio feed. Kinuha niya ang isa pa niyang telepono at nagdial ng isang numero. "Hello," sagot ng isang boses sa kabilang linya. "Kailangan ko ng serbisyo mo," sabi ni Isabela. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng yelo. "Humanap ka ng impormasyon tungkol sa isang babaeng nagngangalang Rosana Ferreira. Lahat. Kahit ang pinakamaliit, pinakamaruming detalye ng buhay niya. Gusto kong malaman." Inis. Iyon ang nararamdaman ni Isabela habang nakaupo sa isang mamahaling coffee shop. Pinapasadahan ng tingin ng email sa kanyang tablet. Galing ito sa private investigator na kinuha niya. Walang kwenta. Bulong niya sa sarili habang humihigop ng kanyang latte. Ang report ay malinis. Masyadong malinis. Rosana Ferreira, 38 years old. Walang asawa, walang anak, walang criminal record. Ang mga dati niyang pinagtrabahuhan ay puro magaganda ang sinasabi tungkol sa kanya. Masipag, mapagkakatiwalaan, mapagmahal sa mga bata. Boring, sabi ni Isabela. Handa nang i-delete ang email at humanap ng mas magaling na imbestigador. Pero binasa niya ulit. Huling beses, baka may nakaligtaan siya. Edad, lugar ng kapanganakan, mga eskwelahang pinasukan. At doon, sa ilalim ng previous addresses, may isang detalye na nakakuha ng kanyang atensyon. Bear GI, Santissima Cruz, Santa Cruz, Laguna. Stayed from 2008 to 2015, Laguna. May kung anong kumislap sa isip ni Isabela. Mayroon silang mga kamag-anak sa Laguna. Ang pamilya ng pinsan ng kanyang ama, si Tito Miguel Mendez. Mayroon silang resort doon, ang Mendez Highland Resort. Isang lugar na madalas nilang puntahan nung mga bata pa sila para sa mga family reunion. Bumalik siya sa report sa section ng employment history. At doon niya nakita ang isang entry na hindi niya napansin kanina dahil maikli lang ito. Mendez Highland Resort, Laguna. Housekeeping staff, 2014-2015. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Isabela. Nag-umpisang magdugtong-dugtong ang mga bagay sa kanyang isipan. Ang apelyidong Mendez, ang lugar na Laguna. May naalala siyang mga bulong-bulungan sa isang Christmas party maraming taon na ang nakalipas.
Isang kwento na pilit tinatago ng pamilya, isang iskandalo, isang aksidente. Kailangan niyang makasiguro. Mabilis niyang hinanap ang numero ng asawa ni Tito Miguel, si Tita Elena, sa kanyang contacts. Kilala niya ito bilang pinakamadaldal sa kanilang angkan. Perpektong source, nag-dial siya. Inihanda ang kanyang pinakamatamis at pinaka-inosenteng boses. Hello, Tita Elena. It's Isabella po. Kumusta na po kayo? Ay, Hija. Napatawag ka. Mabuti naman kami. Ikaw? Pagkatapos ng ilang minutong pagbabalita tungkol sa buhay-buhay, maingat na sinimulan ni Isabella ang kanyang plano. Naku, tita, naisip ko lang po kayo kasi may naalala ako. Na-miss ko po yung mga reunion natin sa resort nyo sa Laguna. Ang saya-saya noon. No? Oo naman. Sayang nga at hindi na kayo nakakapunta. Dapat dalawin niyo kami minsan. Oo nga po, tita. Alam niyo po, may bigla akong naalala. Parang may ikinukwento si mama dati. May nangyari daw pong hindi maganda doon noon. Parang malungkot na kwento. Bata pa po kasi ako. Hindi ko na masyadong matandaan. Natahimik sandali si Tita Elena sa kabilang linya. Yung trahedya baka mo? Naku, matagal na yon. Isang aksidente. Kawawa nga yung isang kasambahay namin doon. May anak siyang maliit, mga 4 na taon gulang din, nalunod sa pool. Siyempre, aksidente lang. Pero yung nanay, nagwala. Kami ang sinisisi. Binigyan na lang namin ng malaking halaga para manahimik at umalis. Nanlamig ang mga kamay ni Isabella, pero ang nangiti sa kanyang labi ay lalong lumapad. Ito na. Grabe naman pala, tita. Nakakaawa naman po. Sabi niya, puno ng pekeng awa. Ano nga po palang pangalan nung kawawang babae? Nag-isip si Tita Elena. Sino nga ba yun? Matagal na HR. Rosa? Rosana? Naalala ko na. Rosana. Oo, Rosana Ferreira ang pangalan niya. Bingo. Ang huling piraso ng puzzle ay nalagay na sa lugar. Ang lahat ng kabaitan, ang lahat ng pag-aalaga. Hindi ito dahil sa profesionalismo, ito ay dahil sa nakaraan. Nagpaalam si Isabella kay Tita Elena ng buong galang. Pagkababa niya ng telepono, nawala ang matamis na ngiti sa kanyang mukha. Ang mga kamay niya ay bahagyang nanginginig, hindi sa takot, kundi sa purong pananabik. Ang impormasyong hawak niya ay hindi lang isang simpleng sikreto. Ito ay isang bomba. Isang sandata na kayang sumira hindi lang kay Rosana, kundi pati na rin sa tiwala ng kanyang kapatid. Isang masamang nangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Rosana Ferreira, bulong niya sa hangin. Ikaw pala yon. Sa wakas, dumating din ang swerte ko. Ate, we need to talk. Iyon ang mensahe ni Isabella na natanggap ni Patricia isang umaga. May kasama itong imbitasyon para magtsaa sa isang 5-star hotel. Alam ni Patricia na kapag ganito kapormal ang kapatid niya, mayroon itong importanteng sasabihin. Pagdating niya sa hotel lounge, nandoon na si Isabella. Nakaupo ng elegante sa isang sulok, may ekspresyon ng pag-aalala sa mukha. Anong problema? Tanong agad ni Patricia pagkaupo. Ate, I'm worried about you. About the kids. Panimula ni Isabella. Ang boses niya ay puno ng sinseridad na pinraktis. May narinig kasi ako. Isang kwento. At hindi ko mapigilang hindi ka isipin. Kumunot ang noo ni Patricia. Anong kwento? Huminga ng malalim si Isabella na parang nag-aalangan. May kaibigan kasi ako. Mayaman din. Katulad natin. Kumuha sila ng isang yaya na sa una ay parang perpekto. Angel kung ituring nila. Pero yun pala, may malalim na galit sa mga mayayamang pamilya. May masama palang nangyari sa kanya noon at sinisisi niya ang mga taong katulad natin. Nakinig lang si Patricia pero nagsimula na siyang makaramdam ng kaba. Ang kwento ay masyadong pamilyar. Nagpatuloy si Isabella. Hindi nila alam, ate,
na habang pinapakita ng yaya na mahal niya ang mga anak nila, unti-unti na pala nitong nilalason ang isip ng mga bata laban sa sarili nilang mga magulang. Hanggang sa isang araw, nagkaroon ng malaking gulo, isang eskandalo. Sinubukan ng yaya na sirain ang pamilya mula sa loob bilang paghihiganti. "Isabela, ano bang punto mo?" tanong ni Patricia. Medyo naiirita na. Tumingin si Isabela sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng pekeng awa. "Ang punto ko, ate, ay mag-ingat ka. Hindi natin alam ang tunay na nakaraan ng mga taong pinapapasok natin sa bahay natin, sa buhay ng mga anak natin." Pagkatapos, na parang nagkamali, idinugtong niya. Katulad na lang nung, "Naku, never mind. It's a horrible story." "Anong storya?" giit ni Patricia. "Yung nangyari sa resort ng mga pinsan natin sa Laguna dati," sabi ni Isabela, sabay takip sa bibig. "Ay, nakalimutan ko. Bawal nga palang pag-usapan yon. Pamilya natin ang involved eh. Payaan mo na, ate. Let's just forget I said anything." Pero huli na. Ang mga salita ni Isabela ay parang mga susi na nagbukas ng mga kandado sa isip ni Patricia. Ang Laguna. Ang horrible story na konektado sa pamilya Mendez. Ang email na natanggap niya. Biglang nanuyo ang lalamunan niya. Ang tsaa sa harap niya ay tila lumamig. Ang pag-aalala ay mabilis na naging takot. Pag-uwi niya sa mansyon, hindi na niya tiningnan si Rosana sa parehong paraan. Ang bawat ngiti nito sa mga bata, ang bawat yakap, ay tila may nakatagong kahulugan. Ang bawat kilos ay tila isang kalkuladong hakbang. Hindi siya mapakali. Ang mga sinabi ni Isabela ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Kinagabihan, nang sigurado siyang tulog na ang lahat, ginawa niya ang isang bagay na hindi niya naisip na gagawin niya. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura ng kwarto ni Rosana. Pumasok siya. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib. Nagsimula siyang maghalungkat. Sa aparador. Sa mga drawer, wala siyang makita. Puro mga simpleng damit at gamit. Nang akma na siyang aalis, may napansin siyang isang maliit na kahon sa ilalim ng kama. Lumuhod siya at kinuha ito. Hindi ito nakalock. Nanginginig ang mga kamay. Binuksan niya ito. Sa loob, may mga ilang lumang sulat, isang rosaryo, at isang nag-iisang litrato na nakabaliktad. Kinuha niya ang litrato, binaliktad niya ito. Isang babae, mas bata at masayang si Rosana. Nayakap-yakap ang isang maliit na batang babae na may malaking ngiti. Ang puso ni Patricia ay tila huminto sa pagtibok. Sa likod ng litrato, may nakasulat sa kupas na tinta. Isang sulat kamay na, "Para kay Rosana." Ang mga sumunod na linggo ay tila isang panaginip na nagkatotoo. Ang mansyon na dati puno ng sigaw at tensyon ay napapalitan ng mga mahihinang tawa at tunog ng mga Crayola sa papel. Nakikita niya ang pagbabago sa tatlong bata, araw-araw. Si Larissa, bagamat may pagkabosi pa rin, ay natutong gamitin ang kanyang lakas para manguna sa laro sa halip na sa gulo. Si Luana ay nagsimula nang ipakita ang kanyang mga guhit nang hindi na nagtatago. At si Leticia minsan-minsan ay humuhuni na ng mga kanta habang naglalaro. Ang pinakamalaking pagbabago, gayunpaman, ay hindi pa nangyayari. Si Mr. Eduardo Mendez ay isa pa ring anino sa buhay ng kanyang mga anak. Dumarating kapag tulog na sila, umaalis bago pa sila magising. Isang hapon, habang naglalaro sila sa hardin, tinanong ni Larissa, "Yaya, kailan po ba walang work si Daddy?" Ang simpleng tanong na yon ay parang punyal na tumusok sa puso ni Rosana. Nakita niya ang pananabik sa mga mata ng tatlo, kaya nang gabing iyon, naglakas loob siya. Inabangan niya ang pag-uwi ni Eduardo. 10:00 na ng gabi nang bumukas ang pinto. Pumasok si Eduardo, mukhang pagod. Abala sa kanyang cellphone. "Good evening, sir," bati ni Rosana. Tumingin lang ito sa kanya saglit at tumango. Handa nang umakyat sa hagdan.
Sir, sandali lang po. Pigil niya. Pwede po ba kayong makausap? Humarap si Eduardo. Ang muka ay nagpapakita ng pagkainis. Tungkol saan? Kung tungkol sa sweldo mo, sabihin mo sa asawa ko. Hindi po, sir, sabi ni Rosana. Pinapanatili ang kanyang kalmadong boses kahit na kinakabahan siya. Tungkol po ito sa mga bata. Bumuntong hininga si Eduardo. Isang tunog ng isang taong walang oras para sa mga problema. Anong ginawa na naman nila? Wala po, sir. Sa katunayan, napakabuti po nila. Paliwanag ni Rosana. Pero, hinahanap po nila kayo. May isa lang po sana akong hihilingin. Tumaas ang isang kilay ni Eduardo. Ano yon? Kahit isang beses lang po sa isang linggo. Sabi ni Rosana, ang boses niya ay nanginginig ng bahagya. Kahit isang oras lang. Pwede po ba kayong umuwi ng mas maaga para makasabay silang maghapunan? Natawa si Eduardo ng walang galak. Miss Ferreira, hindi mo naiintindihan. Ang lahat ng ginagawa ko, ang pagtatrabaho ko hanggang gabi, ay para sa kanila. Para mabigyan sila ng magandang buhay. Alam ko po yon, sir, sagot ni Rosana, hindi nagpapatinag. Pero balang araw, ang mga tropeyo sa opisina ninyo ay hindi kayo maaalala. Pero ang mga anak ninyo, maaalala nila kung nandoon kayo o wala. Sir, someday, the trophies in your office won't remember you. But your daughters will remember if you were there or not. Natigilan si Eduardo. Ang mga salita ni Rosana ay tumama sa isang lugar na hindi niya inaasahan. Walang sino man ang nakapagsalita sa kanya ng ganoon dati. Tinitigan niya si Rosana ng matagal na parang sinusuri kung anong intensyon nito. Sa huli, tumango siya ng marahan. Sige, bukas, susubukan ko. Kinabukasan, mayroong kakaibang kaba at pananabik sa hangin. Tinulungan ng mga bata si Rosana na ihanda ang mesa. Si Larissa ang nag-ayos ng mga kubyertos. Si Luana ay gumuhit ng isang maliit na place card na may pangalan ni Daddy. Si Leticia ang naglagay ng isang pinitas na bulaklak mula sa hardin sa gitna ng mesa. 6:30 ng gabi, bumukas ang pinto. Pumasok si Eduardo. Sa unang pagkakataon, nakita siya ng mga anak niya na nakauwi ng maliwanag pa sa labas. Ang hapunan ay nagsimula sa isang nakakailang na katahimikan. Walang sanay sa sitwasyon. Si Eduardo ay hindi alam kung paano magsisimula ng usapan. Ang mga bata ay nahihiya. Hanggang sa kinuha ni Luana ang kanyang place card at nahihiyang iniabot sa kanyang ama. I made this for you, Daddy. Kinuha ito ni Eduardo. Tiningnan niya ang magaspang na guhit ng isang stick figure na may nakasulat na Daddy. At sa isang sulok, may 3 maliliit na stick figures na nakangiti. Isang bagay ang natunaw sa loob ni Eduardo sa sandaling iyon. Ang ganda, anak, sabi niya. At sa unang pagkakataon, narinig nila ang lambing sa kanyang boses. Thank you. Dahil doon, nagkaroon ng lakas ng loob si Larissa na magkwento tungkol sa talent festival nila. Kahit si Leticia ay ngumiti nang totoo nang magtama ang kanilang mga mata ng kanyang ama. Nakatayo sa gilid si Rosana, nagmamasid. Ang puso niya ay puno ng pag-asa. Ito na ang simula. Ang pamilyang ito ay may pag-asa pang mabuo. Ang mga sugat ay may pag-asa pang maghilom. Pagkatapos ng hapunan, habang abala ang mga bata sa pagpapakita ng kanilang mga laruan kay Eduardo, nagpunta si Rosana sa kusina para magligpit. Pakiramdam niya ay lumulutang siya sa tuwa. Nang paakyat na siya sa hagdanan, napansin niya si Patricia na nakatayo sa itaas na palapag, nakatingin sa kanya. Ang ilaw mula sa hallway ay nagbigay ng anino sa mukha nito, ngunit kitang-kita ni Rosana ang ekspresyon nito. Hindi ito ngiti, hindi ito pasasalamat. Ang paraan ng pagtingin ni Patricia sa kanya ay puno ng isang bagay na nakapagpakilabot sa kanya. Isang malamig, matigas, at nanunuring tingin. Isang tingin ng takot. Ang gabi ay natapos sa isang himig. Habang hinahatid ni Rosana ang mga bata sa kanilang silid,
Narinig niya si Leticia na humuhuni ng Twinkle Twinkle Little Star. Niyakap siya ng tatlo nang mahigpit bago sila humiga. Don't leave us ever, Yaya Rosana. Bulong ni Larissa. Ang boses nito ay wala ng bahid ng galit, kundi purong paglalambing na lang. Hindi, hinding-hindi, sagot ni Rosana. At sa sandaling iyon, pinaniwalaan niya ang sarili niyang pangako. Naramdaman niya ang kapayapaan. Ang lahat ay unti-unti nang naaayos. Pagbaba niya, sinalubong siya ng isang kasambahay. Ma'am Rosana, pinapatawag po kayo ni Sir Eduardo at Ma'am Patricia. Nasa library po sila. May kakaibang kaba siyang naramdaman. Ang library ang lugar kung saan ginagawa ang mga importanteng desisyon. Hindi ito ang sala kung saan sila nag-uusap ng basta-basta. Pagbukas niya ng pinto, ang lamig sa loob ay tila humigop sa lahat ng init sa kanyang katawan. Nandoon si Eduardo at Patricia, nakatayo sa likod ng isang malaking mesa. Ang mga mukha nila ay walang emosyon, matigas na parang bato. At sa isang silya sa gilid, nakaupo si Isabela. May ekspresyon ng isang nag-aalalang tagamasid. Maupo ka, Rosana, utos ni Eduardo. Ang boses ay wala na ang lambing na narinig niya kagabi. Umupo si Rosana. Ang mga kamay niya ay biglang pinagpawisan. May problema po ba, sir? Hindi sumagot si Eduardo. Sa halip, kinuha nito ang isang brown na folder sa mesa at inihagis ito sa harap niya. Kumalat ang mga papel. Ano ito? Tanong ni Eduardo. Ang bawat salita ay mabigat. Nanginginig na pinulot ni Rosana ang mga papel. Mga bank statement na may mga malalaking halaga na idineposito sa isang account na hindi niya kilala. Isang kopya ng isang police report tungkol sa isang accidental drowning. At sa ilalim ng lahat, ang isang papel na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Isang kopya ng litrato ng kanyang anak. Ang nag-iisang litrato niya na kasama ito. Ang hangin ay nawala sa kanyang mga baga. Ang lahat ng ingay sa mundo ay biglang naglaho. Ang nakaraan, na pilit niyang ibinaon, ay ngayon ay nakalatag sa mesa, ginagamit bilang isang sandata laban sa kanya. Nandito ka para maghiganti, hindi ba? Malamig na sabi ni Eduardo. Ang pamilya namin ang sinisisi mo sa nangyari sa anak mo. Kaya kinuha mo ang trabahong ito para sirain kami mula sa loob. Sir? Ma'am, hindi po totoo yan. Halos pabulong na sabi ni Rosana. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Huwag ka nang magsinungaling, sigaw ni Patricia. Ang takot at galit ay nagsanib sa kanyang boses. Ginamit mo ang mga anak ko, ang kahinaan nila, ang paghahanap nila ng pagmamahal. Lahat ng yon ay isang malaking kasinungalingan. Tumingin si Rosana kay Patricia, nagmamakaawa. Ma'am, maniwala po kayo sa akin. Kawawang mga bata, sabat ni Isabela. Tumatayo na ngayon. Ang boses ay puno ng pekeng awa. Ginawa kang idolo. Yun pala'y demonyo. Sinubukan ni Rosanang magpaliwanag. Sinubukan niyang sabihin na ang pagmamahal niya sa mga bata ay totoo, na ang nakaraan ay isang sugat na hindi pa naghihilom, pero wala itong kinalaman sa kanila. Pero walang nakinig. Ang kanilang mga isip ay sarado na, nalason na ng takot at ng mga kasinungalingan ni Isabela. Umalis ka sa pamamahay ko. Mariing utos ni Eduardo. Kunin mo ang mga gamit mo. Ngayon din. Parang isang panaginip. Isang masamang panaginip. Isang kasambahay ang umakay sa kanya paakyat. Binigyan lang siya ng 5 minuto para iligpit ang lahat sa isang maliit na bag. Ang ingay ng kanilang pagtatalo ay gumising sa mga bata. Yaya? Ang boses ni Luana ang una niyang narinig. Lumabas ang tatlo mula sa kanilang silid, kinukusot ang kanilang mga mata. Nang makita nila ang bag sa kamay ni Rosana at ang 2 guard na nag-aabang sa may hagdan, naintindihan nila. Yaya, saan ka pupunta?
Umiiyak na tanong ni Leticia, yumayakap sa kanyang binti. Don't go! Yaya is leaving! Sigaw ni Larissa. Ang boses ay basag. Tumatakbo palapit sa kanya. No! You promised! You promised you would never leave us! Hinila ni Patricia ang mga anak palayo sa kanya. Huwag ninyong hawakan yan! Sinungaling siya! Ang sakit sa mga mata ng mga bata. Ang pagkalito. Ang pakiramdam ng isa na namang pag-abandona. Iyon ang sumira sa puso ni Rosana nang higit pa sa lahat ng akusasyon. Kinaladkad siya palabas ng mansyon, walang lingon-lingon. Nang nasa labas na siya ng malaking bakal na gate, nagsimulang pumatak ang ulan. Klang! Ang tunog ng pagsara ng gate ay parang isang hatol. Nakatayo siya doon. Sa gitna ng umuulan, basang-basa, hawak ang kanyang maliit na bag. Wala siyang pupuntahan, walang natira sa kanya. Napaluhod siya sa basang semento. At doon, sa labas ng mansyon na saglit niyang naging tahanan, umiyak siya ng umiyak. Hindi para sa trabahong nawala. Hindi para sa mga maling paratang. Umiyak siya dahil sa pangalawang pagkakataon sa kanyang buhay. Nabigo siyang protektahan ang mga batang minahal niya ng buong puso. Ang Mendez Annual Charity Ball ay ang pinakamahalagang social event ng taon para sa kanilang pamilya. Lahat ng importanteng tao sa lipunan ay naroon. Ito ang gabi kung saan ang imahe ng perpektong pamilya Mendez ay kailangang magningning ng husto. Pero ngayong gabi, ang kinang ng mga chandelier at mga alahas ay hindi kayang pagtakpan ng dilim na bumabalot sa kanilang pamilya. Mula nang paalisin nila si Rosana, 1 linggo na ang nakalipas. Ang mansyon ay naging mas malala pa sa dati. Hindi na ito maingay dahil sa gulo. Naging maingay ito dahil sa isang nakakabinging katahimikan. Ang 3 bata ay naging parang mga multo. Hindi na sila nagsasalita. Hindi na sila naglalaro. Tumatanggi silang kumain. Ang tanging ginagawa nila ay tumingin sa kanilang mga magulang na may mga matang puno ng sakit at akusasyon. Magayos na kayo? Aalis na tayo, sabi ni Patricia. Pumasok sa silid ng mga anak. Ang 3 ay nakaupo sa sahig, suot ang kanilang mga puting bestida, pero ang kanilang mga mukha ay blanko. Walang sumagot. Girls, did you hear me? Ulit ni Patricia. May halong pagkainis sa boses. Doon lang tumingala si Larissa. Why are we pretending? Tanong nito. Ang boses ay malamig. Why are we pretending to be a happy family? Ang tanong na yon ay parang sampal kay Patricia. Walang siyang naisagot. Sa party, ang lahat ay perpekto sa panlabas. Si Eduardo ay nakikipag-usap sa mga business partners. Si Patricia ay ngumingiti sa mga asawa nito. At ang 3 anghel na nakaputing bestida ay nakatayo sa kanilang tabi. Tahimik na parang mga manika. Dumating ang oras para sa talumpati ni Eduardo. Umakyat siya sa entablado para magpasalamat sa mga donasyon. Pagkatapos nito, bilang tradisyon, tatawagin niya ang kanyang pamilya para sa isang family picture. At ngayon, nais kong tawagin ang aking inspirasyon, ang aking magandang asawa, si Patricia, at ang aming 3 anghel, sina Larissa, Luana, at Leticia. Pumalakpak ang mga tao. Ngumiti si Patricia at hinawakan ang kamay ng kanyang mga anak para akayin paakyat sa stage pero hindi sila gumalaw. Anak, halika na. Bulong niya. Umiling si Larissa. Si Luana ay yumuko. Si Leticia ay humigpit ang kapit sa bestida ng kapatid. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Naramdaman ni Patricia ang pag-init ng kanyang mukha. What are you doing? Mahina niyang sabi. Nakakahiya. Pero sa halip na sumunod, may ibang ginawa ang mga bata. Binitawan ni Leticia ang pinakamahiyain sa lahat, ang kamay ng kapatid. Naglakad ito, hindi papunta sa stage, kundi papunta sa mikropono na nasa gilid para sa mga anunsyo. Leticia, no! Sigaw ni Patricia, pero huli na. Inabot ng maliit na bata ang mikropono. Ang buong ballroom ay natahimik.
Lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Nanginginig ang kanyang mga kamay, pero huminga siya ng malalim, tulad ng itinuro sa kanya ni Rosana. "Good evening," pabulong niyang sabi, na narinig ng lahat dahil sa speakers. Sabi po ni Daddy, ang party na ito ay para sa pagtulong. Ang pinakamagandang regalo po na natanggap namin ay si Yaya Rosana. Pero pinaalis po siya. Miss na po namin siya. Nanlaki ang mga mata ni Patricia. Si Eduardo ay natigilan sa entablado. Bago pa man may makakilos, may isa pang nangyari. Ang malaking screen sa likod ng stage na dapat ay magpapakita ng logo ng foundation ay biglang nag-iba. Isa-isang lumabas ang mga guhit ni Luana. Ang mga drawing na ginawa niya kasama si Rosana. Isang larawan ni Rosana na nagbabasa ng libro. Isang larawan ni Rosana na ginagamot ang sugat sa tuhod ni Larissa. Isang larawan nilang apat na magkayakap. Simple, makulay, at puno ng pagmamahal. Ang huling ipinakita ay ang litrato na nakita ni Patricia sa kahon, si Rosana, at ang kanyang namatay na anak, na may caption na isinulat ni Luana, "Everyone needs a mommy." Nagsimulang umiyak ang ilang mga bisita, pero hindi pa tapos. Kinuha ni Larissa ang isa pang mikropono. Tumingin siya, hindi sa kanyang mga magulang, kundi sa kanyang tita Isabela na nakatayo sa gilid, namumutla. "Tita Isabela," sabi ni Larissa, ang boses ay malinaw at malakas. "Bakit po sinabi ninyo kay Mommy na masama si Yaya Rosana? Narinig ko po kayo sa telepono. Sabi nyo, kailangan kong tanggalin ang babaeng yon." "Tita Isabela, why did you tell Mommy that Yaya Rosana was bad? I heard you on the phone. You said, I have to get rid of that woman." Ang katahimikan sa ballroom ay nakakabingi. Para itong isang bomba na sumabog ng walang tunog. Lahat ng peking ng ngiti, lahat ng pagpapanggap ay nawasak sa isang iglap. Lahat ng mata ay napunta ngayon kay Isabela na parang nakakita ng multo. Tumingin si Eduardo sa kanyang kapatid. Ang mukha nito ay nag-aapoy sa galit. Pagkatapos ay tumingin siya kay Patricia na ngayon ay umiiyak na. At sa wakas, tumingin siya sa kanyang 3 anak na babae. Nakatayo sila roon, magkakasama, hindi bilang mga sirang manika, kundi bilang matatapang na maliliit na sundalo na ipinaglalaban ang nag-iisang taong nagpakita sa kanila ng tunay na pagmamahal. Sa unang pagkakataon, nakita ni Eduardo ang katotohanan, hindi sa pamamagitan ng mga ebidensya sa isang folder. Nakita niya ito sa tapang at sakit sa mga mata ng sarili niyang mga anak. Bumaba siya mula sa entablado. Hindi niya pinansin ang mga bulungan. Nilapitan niya si Isabela. "Isabela," sabi niya, ang boses ay mababa at nagbabanta. "Sa opisina ko, ngayon din." Walang sino man sa pamilya Mendez ang nakatulog ng gabing iyon. Ang charity ball ay nagtapos ng maaga. Ang mga bulong-bulungan ay parang apoy na kumalat sa buong alta sosyedad. Pero para kay Eduardo at Patricia, walang mas mahalaga kaysa sa katotohanang sumampal sa kanila. Sa loob ng library, sa parehong lugar kung saan nila hinusgahan si Rosana, ay umamin si Isabela sa lahat. "Oo, ako nga." Sigaw niya, ang kanyang pagkukunwari ay tuluyan ng gumuho. Dahil nakita ko kung paano niya kinukuha ang lahat, pati ang atensyon ng mga pamangkin ko, pati ang tiwala ninyo. Ako ang kapatid mo, Patricia. Ako dapat ang pinagkakatiwalaan mo, hindi isang estranghero. Nilason mo ang isip ko. Umiiyak na sabi ni Patricia. Ginamit mo ang takot ko. Dahil madali kang gamitin, sagot ni Isabela. Dahil mas mahalaga sa iyo ang sasabihin ng ibang tao kaysa sa kung ano talaga ang kailangan ng mga anak mo. Pareho lang tayo, ate. Ang kaibahan lang, ako, aminado akong makasarili ako. Pinalayas ni Eduardo si Isabela mula sa mansyon ng gabing iyon na may babalang huwag na itong magpapakita pa kailanman. Nang silang dalawa na lang ni Patricia ang naiwan,
Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa kanila. Walang sisihan. Alam nilang pareho silang may kasalanan. Anong ginawa natin, Eduardo? Basag na tanong ni Patricia. We broke our children's hearts and we destroyed an innocent woman. Then we have to fix it, sabi ni Eduardo. Ang kanyang boses ay may bagong determinasyon. Kahit anong mangyari. Nagsimula ang kanilang paghahanap kinaumagahan. Tinawagan nila ang agency pero hindi nila alam kung nasaan si Rosana. Nagpunta sila sa mga dati nitong address pero wala na siya doon. Gabi na nang may maisip si Patricia. Naalala niya ang rosaryo sa loob ng kahon ni Rosana. Sa simbahan, sabi niya kay Eduardo. Baka nasa simbahan siya. Naghahanap sila sa mga kalapit na simbahan. At sa pangatlong simbahan na kanilang pinuntahan, isang maliit at lumang kapilya, nakita nila siya. Nakaupo si Rosana sa isa sa mga bangko sa likuran, nakatingin sa altar. Ang kanyang mukha ay payapa, pero bakas ang pagod at kalungkutan. Dahan-dahan silang lumapit. Sa tunog ng kanilang mga yapak, lumingon si Rosana. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng pagkagulat, pero walang galit. Rosana, nagsimula si Patricia, lumuluha. Walang salita ang makapagsasabi kung gaano kami nagsisisi. Patawarin mo kami. Nagkamali kami, dagdag ni Eduardo. Tinanggal ang lahat ng kanyang pagmamataas. Nabigo kami bilang mga magulang at nagkamali kami sayo. Nabulag kami ng takot at ng aming mga sariling pagkukulang. Tinitigan sila ni Rosana ng matagal. Pagkatapos ay tumingin siya sa altar. Ang pagpapatawad ay hindi para sa mga taong hindi nagkakamali. Mahina niyang sabi. Ito ay para sa mga taong handang umamin sa kanilang pagkakamali at subukang itama mo ito. Please come back, pagmamakaawa ni Patricia. Hindi bilang isang yaya, kundi bilang parte ng pamilya. Hindi namin kayang ayusin ang pamilyang ito nang wala ka. Please, teach us how to love our children. Sa mga salitang iyon, nakita ni Rosana ang tunay na pagsisisi at pagbabago. Tumango siya. Ang pagbabalik ni Rosana sa mansyon ay isang eksena na hindi malilimutan. Pagbukas pa lang ng pinto ng sasakyan, sumugod ang tatlong bata palabas ng bahay. Yaya. Ang sigaw ng tatlo ay puno ng labis na kagalakan at ginhawa. Niyakap nila si Rosana ng sobrang higpit na para bang hindi na nila ito bibitawan pa. Umiiyak silang lahat. Ang mga bata, si Rosana, at maging si Patricia at Eduardo na nakatingin mula sa may pinto. Ang bakal na gate na nagsara sa kanya dati ay ngayon ay bukas na bukas para tanggapin siya pabalik. Lumipas ang ilang buwan. Ang mansyon ng mga Mendez ay hindi na isang malamig na lugar. Napuno ito ng tunay na tawa, ng tunog ng musika, at ng amoy ng mga nilulutong pagkain ni Rosana kasama ang mga bata. Isang hapon, sa hardin, habang naglalaro ang lima, si Eduardo at Patricia ay kasama na ngayon sa paglalaro. Naupo si Rosana sa isang bench, pinapanood sila. Nakita niya si Eduardo na nagpapanggap na isang kabayo habang nakasakay sa likod niya ang tatlo. Nakita niya si Patricia na tumatawa ng malakas. Ang damit ay may mantsa ng lupa. Hindi na sila ang pamilya Mendez na tinitingala sa lipunan. Sila ay simpleng pamilya na lang. Isang masayang pamilya. Naramdaman ni Rosana ang isang kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Ang butas sa kanyang puso na iniwan ng kanyang anak ay hindi kailanman mapupunuan. Ngunit ang pagmamahal na ibinibigay niya at natatanggap mula sa tatlong batang ito ay nakatulong upang maghilom ang sugat. Biglang nagring ang kanyang cellphone. Isang hindi rehistradong numero. Nag-aalangan man, sinagot niya ito. Hello? May ilang segundong katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos, isang garalgal na boses ng isang lalaki ang nagsalita. Isang boses na pamilyar, ngunit matagal na niyang hindi naririnig. Ate Rosana? Ako to, ang kapatid mo.
Ate Rosana, it's me, your brother. Natigilan si Rosana. Ang kanyang nakaraan, na akala niya ay naayos na, ay muling kumatok. Isang bagong kabanata ang malapit nang magsimula. Ngunit sa pagkakataong ito, alam niyang hindi na siya mag-iisa sa pagharap dito. Tumingin siya sa masayang pamilya, sa kanyang harapan, at ngumiti. Handa na siya.